Okay. So, good day, everyone. Okay. So, yeah, I hope that everyone is okay and all right. For this session, we will be talking about Philippine history, politics, and governance, of course. Pag-aaralan natin at pag-uusapan ang kasaysayang Pilipino, politika at gobyerno. So, the title of my presentation is The Historical Development of Philippine Government, Politics in the Pre-Spanish to Contemporary Times. Sa talakayan natin, hindi lamang tayo malilimitahan sa uh, sa pag-uusap tungkol sa politika, pag-uusapan din natin ang lipunang Pilipino sa kasaysayan at also the social and economic aspects um, na na um, na naging bahagi ng kasaysayan at lipunang Pilipino. Okay. So, yeah, let's start. Okay. So, bago tayo magsimula, ano yung thoughts nyo sa statement na to? Walang politika sa Pilipinas bago nangyari ang kolonisasyon. There was no politics in the Philippines prior to the colonization. And every issue or problem we have in politics and governance was caused by colonization. Okay. So, there's two misconceptions about Philippine politics that must be corrected. So, una, um, meron ng politika. Alam mo yun, sa panahon ng bago pa dumating ang mga Espanyol. So, by definition, politics, whenever we have a leader, that's politics already. So, whenever a group is formed and leaders are chosen, there is already a play of power, even without the group being aware of such concept. So, there were accounts or records that prove the existence of politics in the Philippines prior to the colonization period. So, meron. Okay. But bakit hindi natin mahanap yon yung mga ebidensya na meron ng kasaysayan at politika sa Pilipinas nung mga panahong ito? Okay? Dahil, bakit hindi, why are these records non-existent rather? Ayon sa nasyonalistang historiador na si Teodoro Agoncillo, um, there were lots of rules and laws created by the chieftains. However, they were burned by the Spaniards. So parte o pamamaraan ng pagkokolonisa ng mga Espanyol ay ang pagsunog ng mga dokumento sa kasaysayan. Okay, sa interview kay Teodoro Agoncillo, isa sa mga kilalang historiador sa bansa, pangunahing bumuo ng salaysay sa kasaysayan ng bansa. Okay. So, meron na tayong sistema ng pamahalaan at ito ay pag-usapan natin mamaya. Also, a lot of the political issues are the concern that we have can be even traced back even before colonization. So, kasi sa pangalawang claim, binabanggit dito na lahat ng problema at issue na meron tayo ay cause ng colonization. That's not true. Even before, concern na rin ng political dynasty dahil sa existence ng mga dato at pagpapasa-pasa ng mga kapangyarihan. But anyway, that's just maliit na bagay or isa sa maraming bagay na pag-uusapan natin. Okay. Now, with that being said, how do we describe Philippine politics during the pre-colonial period given na wala tayong, that there's very little records. In fact, karamihan ng mga record na meron tayo ay nanggaling sa mga priling Espanyol kagaya ni Pedro Chirino at iba pang mga historiador na Antonio Pigafetta at marami pa. Now, politics during the pre-colonial period, by the way, ibig sabihin ng pre-colonial ay panahon kung bago dumating ang mga mananakop, lalo ang Espanyol. Ang politika sa panahon na yun ay iba-iba. Dahil, sa Pilipinas, ng mga panahon na ito, wala pa tayong konsepto ng pagkabansa dahil tayo ay bahagi ng iba't ibang mga kingdom ng panahon na ito. So,
The characteristics of Philippine politics during that time is not largely determined with the Philippines as a political space. Wala pang Pilipinas ng mga panahon na to. Of course, merong Pilipinas in a sense, but ang wala pang Pilipinas na pangalan nung panahon na to at hindi pa na-realize ng mga datu sa bawat lugar na iisa tayong bansa. In fact, ang salitang Pilipinas ay galing sa mga Espanyol, di ba? Pinangalan tayo kay Haring Felipe the second, di ba? Nung napunta dito yung mga Espanyol, pinangalanan nila tayong Las Islas Filipinas or the islands of the Philippine Islands. Pero bago kamusta ang bansa nung bago dumating ang mga Espanyol? Meron ba tayong politika? Meron ba tayong kabuhayan? Meron. You know. So ayon sa libro ni Laura Jonker noong 1999 na pinamagatang Raiding, Trading and Feasting, meron na tayong paraan ng pakikipagpalitan ng mga produkto sa mga karatig bansa sa Pilipinas. So, halimbawa dito, nakikipagpalitan na tayo ng beeswax, mga tela, bulak, at iba pang mga produkto sa mga karapit na bansa. So, mga kahoy, porselana, mga barya, diba? So nakikipagpalitan na tayo ng maraming mga produkto, especially sa Chinese, sa China, Indonesia, at marami pang karatig na bayan. Diba? So, tinatawag dati ang Northeast Luzon na Santao, Northern Mindoro, MAL, or MAI. This is controversial yung MAI, controversial hanggang sa ngayon, ayon sa mga scholar. Minto lang, Mindanao, at Manila. In fact, nakita to sa mga dokumento na meron tayo, or rather, na meron ng mga Chinese. Natuklasan nila sa mga dokumento nila nung panahong ng Ming Dynasty na merong komunidad sa Pilipinas, particular sa kanlurang bahagi ng Pilipinas, na nakikipagpalitan ng produkto. Mga lugar na ito ay Mindoro, Western Mindanao, at Sulu. So, as mentioned, the Philippine archipelago serves as an intermediary in this trade between the China and Molucca. So historical records indicate that the Ming Dynasty recognized several communities in Luzon and in Sulu in southern Philippines. Although again, we are not recognized as a country, but we are recognized as communities exchanging goods sa mga lugar na ito. Or sa bansang China. So due to China's extensive interactions with various parts of the archipelago, porcelain artifacts have been excavated in these areas, serving as evidence of the relationship between the archipelago and China, between the Philippines and China. Other Chinese products that reached the Philippines included iron and bronze tools, silver coins, and silk textiles. So ito yung mga halimbawa ng mga produkto na natagpuan noong 12th century, na nag-date back pa as early as 12th century, 400 years or some 300 years bago pumunta ang mga Espanyol sa Pilipinas. So ang mga mga larawang ito ay mula sa aklat na Fragments of Globalization, Archaeological Porcelain and the Early Colonial Dynamics in the Philippines ni Minli noong 2013 sa Journal ng Asian Perspectives. So ito yung mga pinagpapalit natin, diba? At kinukuha sa China. Ayan, so bukod pa doon, nagkaroon ng distinction ng pamumuhay ng mga Pilipino. So meron tayong tinatawag na mga lugar na kung saan Ilaya at Ilawud. So ang Ilaya at Ilawud refers to contrasting geographical context. Halimbawa, kung ikaw ay nakatira sa mga matataas na lugar, ang lugar mo ay tinatawag na ikaw ay nasa Ilaya. Okay? So, kung ikaw naman ay malapit sa katubigan, ikaw ay nasa um, Ilawud. Ayan. So mahalaga ang distinction na to kasi ito yung nagdedetermine kung anong pamumuhay ang meron ka.
So these represents distinct lifestyles, economies, and traditional practices shaped by our environments. So, karaniwan na meron ka kapag ikaw ay nasa Ilaya o ang trabaho or kabuhayan na meron ka ay pagsasaka, pagtatanim, pagkuha ng mga prutas at gulay, at ikaw ay nakikipagpalitan ng produkto sa mga nasa ibaba o doon sa mga nasa ilawod. So these symbolize societal divisions and interconnectedness in folklore and history. So nakaapekto din to sa pagbuo ng konsepto ng mga Panginoon sa kung ikaw ay nasa um, Ilaya o nandun ka sa bundok, iba yung o nandun ka sa kapatagan, iba yung Panginoon mo or yung Panginoon na sinasamba mo. Maaaring meron kang Diyos sa kapatagan dahil mas malapit ka sa mga lupang sakahan at meron ka naman Diyos ng tubig dahil mas malapit ka sa katubigan o ikaw ay nasa ilawod. Ayan. So, of course, bukod sa Ilaya at Ilawod, nakabuo din ng Pilipinas ng mga tinatawag na barangay. So, ang barangay ay galing sa salitang balangay. Ito ay um, sasakyang pandagat ng mga dumating sa Pilipinas. So, Barangay the Philippines is an archipelago were organized into several independent and self-sufficient political units known as barangay. Ayan. So, Datu is the head of the chief, Timawa the freemen, Aliping na mamahay the serfs, Aliping sa gigilid or the slave. So, yung mga Datu, sila yung mga head of chief, sila yung may pinakamataas sa lipunang kanilang ginagalawan ng mga panahon na to. Timawa sila naman yung mga malalaya, meron silang kakayahan makipagkalakalan, makipagpalitan ng mga produkto, magpayaman. Pero meron din mga aliping na mamahay. So sila yung mga alipin na kung saan meron silang kakayahan na magmay-ari ng mga bahay malapit sa kanilang mga amo. So mas malaya sila, hindi kagaya ng mga aliping sa gigilid kasi nasa gilid lang sila ng pamamahay. There's just this specific space na ginagalawan ng mga aliping sa gigilid kapag sila ay nasa isang lugar. Okay. So, ito yung pre-colonial social hierarchy or antas ng mga tao sa lipunan ng panahong pre-colonial o bago dumating ang mga Espanyol. So, yeah, again, aliping na mamahay, they are dependent laborers with some rights, medyo mas malaya. Pero in comparison sa aliping sa gigilid, they are the lowest class, the lowest of the low who lived in their master's house. And wala rin silang karapatang magmay-ari ng kung anumang bagay. Okay. So, um, ano yung mga batas ng panahon na to? Merong Maragtas Code, 1250, attributed to Dato Sumakwel Panay, ang Kalantiaw Code ng 1433, allegedly created by Dato Kalantiaw. Pero ang mga batas na to, especially yung Kalantiaw Code, ay napatunayan na hindi totoo. At ito ay inimbento lamang ng isang taong nagngangalang si Jose Marco. Folklorist or inventor ng mga kwento itong si Jose Marco at sinasabi na nag-imbento siya ng mga kwento para magmukhang kaaya-aya ito sa paningin or sa pandinig ng mga mambabasa o makagawa ng identity bilang isang Pilipino. Pero ang Kalantiang Code ay hindi totoo at napatunayan ito ng mga makabagong ng mga kasalukuyang historiador. So women played the pivotal role during this period as they held important positions in the pre-colonial society. So ang mga kababaihan ay nagkaroon ng role at sila ay nagkaroon na naging mga priestess o mga babaylan sa panahon na to. At hindi lang mga kababaihan, pati mga um, bakla o well, LGBT is anachronistic kasi wala namang LGBT noong panahon na yon bilang isang termino. Pero ang mga binabae at babae ay nagkaroon ng um, kalayaang spiritual at mamuno sa mga spiritual na pangyayari sa panahon na to. Na tinatawag sila mga babaylan. Ayun, so most of the laws evolved based on native customs. So paano ang mga batas? Diba? They were unwritten and were passed from one generation to the next by oral tradition. So again, nakikita nyo, the Code of Kalantiaw noong 1957, hindi na ito totoo. Ayan.
Now, these were the societies that were able to preserve to some extent their traditional political systems. 'Di ba? So ito yung mga lipunan na to some extent na napanatili nila yung political systems nila. Halimbawa, merong mga lugar na hanggang ngayon ay hindi gaanong nasakop. Halimbawa, yung mga igorot sa Baguio, yung mga nasa matataas na kabundukan. Kung kaya naman napanatili nila yung marami sa kanilang mga tradisyon. These were the societies that were able to, um, four types of Filipino and Hispanized society according sa barangay ni William Henry Scott noong 1967. Ayan. So sinulat ni William Henry the class structure in the Hispanized Philippines ng Philippine Studies 27 number 2 noong 1979. Merong apat na klase ng mga unhispanized societies. So ito yung mga hindi nasakop ng mga Espanyol. So una, classless societies, societies with no terms which distinguish one social class from another. So, ito yung mga lipunan na kung saan hindi sila nakikibahagi sa pang-araw-araw na lipunan. So, sila ay maaring nakatira sa bundok or nagkakaroon ng sariling pamumuhay. Pangalawa, warrior societies. Societies with a recognized class distinguished by prowess in battle. Examples are, halimbawa nito ay ang mga Moros, ba? O yung mga Igorot sa Cordillera regions. Petty plutocracy societies with a recognized class characterized by inherited real property at principalities or magiging prinsipalya to. Ito yung mga grupo ng mga Pilipino na mayroong kapangyarihang politikal sa panahon ng mga Espanya. These are the societies with a recognized ruling class with inherited rights to assume political office or exercise central authority. Yung petty plutocracies, ito yung mga may kaya at nakapag-aral. They are survived. They survived, no, and even in modern times. So yeah. So ito yung mga klase, no, na mga unhispanized societies na mapag-aaralan natin. But yeah, dumating tayo, no, sa Spanish occupation. So, si Ferdinand Magellan, of course, dumating sa Pilipinas noong 1521 dahil naghahanap siya ng Spice Islands and yung Molucca, but accidentally nakapunta siya sa Pilipinas. He became the Spanish crowns for the basis for the occupation of the archipelago. Pero weirdly, si Ferdinand Magellan ay isang Portuguese. But he couldn't get funds. Hindi siya makakuha ng pondo kaya naman lumapit siya sa monarkiyang Espanya para makaikot at makagala at makahanap ng bagong rutang pangkalakalan. So bakit mahalaga ang paghahanap ng rutang pangkalakalan? Dahil um, nung panahon ng Ottoman Turks na isara ang Constantinople. So dahil doon na isara ang lupang pangkalakalan. At kung kaya naman, nung naisara ang pangkalakalan dito dumadaloy ang produkto ng China, India patungong Europa. Nung naisara, naharangan ng mga Muslim na Turko ang lugar na ito, napilitang maghanap ang mga Europeo, partikular ang mga Portugis at Espanyol, ng bagong paraan para makapunta sa Asia para makakuha ng mga produkto. So kung kaya naman dumating si Ferdinand Magellan, si Amerigo Vespucci napunta sa Native America o sa Amerika sa kasalukuyan, New World pa dati noong 1492. Pero ngayon, dumating si Magellan sa Pilipinas. So, but unfortunately, as we all know for a moment, nakapaggawa sila ng saglitang misa sa Limasawa, nakapunta sila sa Homonhon Island, nakuha ni Magellan ang puso at damdamin ng mga ibang datu, especially sa Cebu at sa iba't ibang lugar, except kay Lapu-Lapu. Magellan, believing in the superiority of Spanish weapons and eager to demonstrate the Spanish power, decided to punish Lapu-Lapu. So before dawn, on April 27, so 6 na araw lang, wala pang isang linggo nung dumating sila noong April 21, 1521,
Magellan led around 60 Spanish soldiers to Mactan. Supported by Humabon's men because of coral reefs, Spanish ships could not land close to shore. Kung kaya naman pumunta sila sa, of course, doon sa lupa. Forcing Magellan troops to wade through water toward the beach. Unfortunately, kahit may armor sila, sila Magellan, it was believed that Magellan was wounded in the leg by a poison arrow. As he tried to retreat, he was surrounded. His heavy minor armor slowed him, and he was struck repeatedly by spears and blades. Ferdinand Magellan was killed on the spot on the shores of Mactan. So the first Filipino resistance against a colonizer, ito yung kauna-unahang pagkakataon at sila po yun. So, limang barko ang dumating sa Asia at sa Pilipinas, pero isa na lang ang nakabalik. At ang manunulat ni Magellan na si Antonio Pigafetta ang nagsulat ng mga pangyayaring ito at dinala sa Espanya. So Magellan's death marked the first recorded Filipino resistance against foreign colonization, but Spain would return and eventually colonize the Philippines under Miguel Lopez de Legazpi in 1565. So for about 44 years, babalik ulit sila at para tuloy ang sakupin ng Pilipinas. Now, so during the Spanish occupation, it was only during Miguel Lopez de Legazpi's conquest of the Philippine Islands that Spanish get a formal establishment of a colonial government noong panahon na to. The Philippines was indirectly governed by the King of Spain through Mexico, through the Council of Indies sa Espanya. So there is this indirect rule. And when Mexico gained independence in 1821, the Philippines was directly ruled by Spain until 1898 dahil kinabahan ng Espanya na makalaya ang Pilipinas kagaya sa Espanya ay kagaya sa Mexico. The Philippines was directly ruled by Spain simula noong 1821. Not until 1898 nung nakuha na tayo ng Estados Unidos under the Treaty of Paris. Now, Spain's control over the islands was legitimized under international law of the time through the Treaty of Zaragoza and the papal bulls granting Spain colonial rights over the East. So dahil sa Treaty of Zaragoza, nalihitima yung pagmamayari ng Espanya sa Pilipinas. Pero paano nga bang nagkaroon ng Espanya ng kapangyarihan sa Pilipinas? The Spaniards consolidated power under a centralized government which was led by a governor general. So ang governor general ang may pinakamataas na kapangyarihan sa Pilipinas nung panahon na ito, ang gobernador general. So the governor general was likewise an all-powerful individual only next to the King of Spain nung panahon na to. He had executive, legislative, judicial, and military powers ng mga panahon na to. So meron siyang kapangyarihan na magutos, gumawa ng batas, maglitis ng mga kaso, at meron din siyang kapangyarihang militar. So ito, ang larawan ng Intramuros, Maynila, ito ang sentro kapital ng ng Espanya nung panahon ng pananakop ng mga Espanyol sa Pilipinas. So kaya ito yung Intramuros, the Spanish capital before ang Maynila lang ang Intramuros. So yung mga nasa labas ng Intramuros, hindi yun Maynila. So barangays were consolidated for the purpose of administrative efficiency. So yeah, Spaniards noticed that the indigenous population were scattered in foreign lands and coastal areas. With these friars entice the natives to live in lands. So napansin ng mga Espanyol na masyado nakakalat ang mga Indio ng panahon na to. Kung kaya naman ininganyo ng mga praile ang mga Pilipino na pumunta sa mga bayan-bayan at manirahan sa kanila. At dahil dito gumawa sila ng mga bayan na kung saan tinatawag nilang pueblo at baryo na kung saan kadalasan merong mga simbahan katabi um, um, ng mayor's office or
um, tahanan ng mga alkalde mayores at gobernadorcillo. So again, ang gobernador general ang pinakamataas, but ang bawat probinsya ay merong alkalde mayores at gobernadorcillo. So, so Spaniards appointed chieftains as the cabeza de barangay. It gets tricky dahil yung mga dating datu para hindi sila lumaban sa pamahalaang Espanya ay binigyan ng mga kapangyarihan ng mangolekta ng mga buwis. So in this way, mas nagiging madali sa Espanyang makuha ang kalooban ng mga Indio dahil sila ay pinamumunuan ng kanilang mga datu. So, anong nangyari sa mga datu na to? Naging prinsipalya sila. So, unified barangays composed of pueblos which are now led by gobernadorcillos or little governors. So, the consolidated towns then form into provinces. So, yung mga pinagsama-samang mga bayan, naging probinsya, at nahati sila sa dalawa or na-categorize into two. One, provinces that were called alcaldía, headed by the alcalde mayor. Okay, provinces were called alcaldía, so yung mga probinsya na alcaldía, alcalde mayor ang namumuno. Pero yung mga probinsya na kung saan hindi ganap na sakop ng Espanya ay tinawag na mga korehimiento na pinamumunuan ng mga korehidor. So, ayan. So paanong ginagawa ang batas or um, ine-execute ang batas at hustisya? Sa mga panahon ng Espanya sa Pilipinas, mayroong tinatawag na Royal Audiencia. So laws during the Spanish period emanated from Spain. On the other hand, there was a Royal Audiencia, which was an independent body created to hear and solve cases. Okay. Initially, Governor General headed the judicial body, but the Chief Justice replaced him permanently. So para mabuwasan ang trabaho ng Governor General na ginagawa ang lahat, pinalitan siya ng mga Chief Justice. Okay, so before, during the Spanish period, kung ano ang batas ng Espanya, ine-echo yon ng Royal Audiencia. Now, how did the government structure change during the Spanish period? Anong mga pagbabago? What were some of the influences of Spaniards in the political systems of the country? Marami. Dati kalat-kalat ang mga lugar na pinamumunuan ng mga datu. Ngayon, mas naging centralized kasi isa na lang ang namumuno. At ito ay sa ilalim ng isang gobernador general na direkta ang nagre-report sa Espanya or sa Spanish Crown. So, yeah, ngayon, pag-usapan natin ang ang tanong ngayon, ano yung bagay na nagbago nung ikalabing siyam na daang taon or 19th century? Kapag sinabi nating 19th century, nagsisimula ito ng 1801 hanggang 1899. Kaya naman, 'di ba, pag sinabi nating 21st century, nagsisimula yun ng 2000. So there is a delay, 'di ba? Okay, so nagkaroon tayong tinatawag na nasyonalismo nung 19th century. So ano mga dahilan ng pagkakaroon ng nasyonalismo sa Pilipinas? So una, mayroong dalawang major or dalawang malaking bahagi o dahilan ng pagkakaroon ng nasyonalismo sa Pilipinas noong 19th century. Una, sa usapin ng relihiyon, hindi pinapayagan ang mga Pilipino na maging pari. So kung kaya naman, sa kaso ni Apolinario de la Cruz, na ginusto o Hermano Pule alias Hermano Pule, isinilang noong 22 Hulyo sa Lukban, Quezon, at sa Tayabas, Quezon ay itinayo niya ang Confradia de San Jose o simbahan ng mga Indios para sa Indios. Unfortunately, hindi pinayagan ng Espanya ang bagay na to at sila ay tinugis at pinatay noong Nobyembre 4, 1841. So dahil dito, yung kagustuhan ng mga Pilipino na maging bahagi ng magkaroon ng malaking gampanin sa simbahang Katoliko ng panahon na to ay hindi na pagbigyan. At ang bagay na to ay naging political later on. So pag-uusapan natin mamaya yung epekto ni Apolinario de la Cruz, especially sa Gombursa.
So kung napanood nyo yung Gomburza, yun yung kwento ni Apolinario de la Cruz eh. Yung unang scene doon sa Gomburza. Makikita nyo na merong kumakatok sa simbahang Katoliko tapos sinabi ng mga pare na demonyo sila, they shouldn't be establishing their own religion. So, ganon. So, namatay sila. Pangalawa, noong 1812, so nung 1815 to na pinanganak si Apolinario de la Cruz, 1841 nagtayo siya ng ano. But before that, um, sa panandaliang panahon, ang France ay nakubkob ang Espanya at nahawaan ang Espanya ng mga liberal na ideya. Kapag sinabi nating liberal, merong ideya ng pagkakapantay-pantay at mas mabuting pamamahala sa mga sakop na kolonya kagaya sa Pilipinas. So nagkaroon ng Constitution Decadi noong 1812. So ano ang Constitution Decadi? Nabigyan ng pagkakataon ang mga kolonya ng Espanya para magkaroon ng equal representation sa korte sa Espanya o sa pamahalang Espanya. In fact, isa sa mga provisions ng Constitution Decadi that all colonized from both ends of the earth of Spain now become equals and brothers. So something like that. So dahil dito nagkaroon ng pagkakataon ang Pilipinas na na madinig ang mga hinaing. So sa Constitution Decadi ang pinadala ay si Ventura de los Reyes noong 1812. So bagaman, galing sa mayamang pamilya, this is still a win na meron tayong napadalang Pilipino as, representative para maibigay ang ating mga hinaing. Bagamat walang malinaw na nangyari at produkto, this is still a win na nagkaroon tayo ng boses sa KADI o sa konstitusyon ng KADI noong 1812 at bahagi natin through Ventura de los Reyes yung ating mga hinaing. At bukod dito, pagkatapos ng ilang taon, nagkaroon ng birth of middle class, tinatawag natin. So for reference, meron tayong mga social classes sa Pilipinas ng panahon na to. Una, mga Peninsulares. Ito yung mga Espanyol na pinanganak sa Espanya at nandun sila. Okay, so kung ako ay isang Espanyol, tapos pumunta ako sa Pilipinas, pinanganak ako sa Espanya, ako ay Peninsulares. Insulares naman, these are the Spaniards born in the Philippines. Okay? So sila ay mga purong Espanyol pero pinanganak sa Pilipinas. At alam nyo ba na ang unang tinawag ng mga Pilipino ay hindi mga Indio kundi mga Insulares, kundi mga Espanyol. So kapag kung napanood nyo yung, I forgot this movie. Again, Gomburza. Makikita nyo yung mga middle class doon, yung mga mayayaman. Sila yung mga unang Pilipino. Hindi sila Filipino na alam natin ngayon. Sila ay mga purong Espanyol na pinanganak sa Pilipinas. Okay? So later on, nagkaroon ng mga middle class, mga mixed race, mga Kriole. Criolla is also insulares. Ayan, Spanish mestizos, mestizo de Espanyol, mestizo de Sangli. Sila naging mga ilustrado, mga half, mga melahe, mayaman, middle class, sila yung middle class. Mga Chinese, people from China migrated to the Philippines. Indio, Malayan inhabitant in the archipelago, ito yung lahi natin. Na later on, tatawagin Pilipino. Pero hindi pa nung panahon na yan. Siguro yung Pilipino lalabas lang yun, 1896, panahon ni Andres Bonifacio. Ayan. Ayan. So ito yung mga Pilipino, yung panahon na to. Ayan. Peninsulares ang pinakamataas, Insulares pangalawa. Ang Peninsulares, yung mga Insulares, they would feel they're always in competition with Peninsulares kasi mas mataas kahit both Spaniards sila parehas. Yung Insulares merong inferiority complex para sa mga Espanyol na pinanganak sa Espanyol or sa Espanya. So, dahil doon, magkakaroon ng friction yung dalawang yan and then we'll know later what would happen. Ayan, Indios, pinakamababa ang mga Negritos ng panahon na yan. Ayan, so dahil dyan, dahil sa friction na yan, nagkaroon ng connivance sa pagitan ng mga Pilipino at ng mga revolutionary. Okay, pero bago yon, noong June 23, 1869, dumating si Carlos Maria de la Torre, okay, sa Pilipinas. So during the second half of the century, the nationalist sentiments of the Filipinos were awakened.
Pero paano nangyari yon, 'di ba? Sa parehong taon, nung 1869, nagbukas ang Suez Canal. So napakalaking bagay na napakalaking halaga ang pagbubukas ng Suez Canal kasi napabilis ang biyahe mula Espanya patungong Pilipinas. Kung kaya naman, mas maraming Pilipino ang nakapag-aral sa abroad o sa Europa dahil sa pagbubukas ng Suez Canal. Marami ding mga Espanyol na nakapunta. Kaya naman ang ideya ay mas mabilis na nakikipagpalitan sa isa't isa. 'Di ba? Mabilis ang palitan ng ideya, nakarating ang mga konsepto ng kalayaan, pagkabansa mula sa Europa patungong Pilipinas, yung liberal movement nakarating sa Pilipinas, hence the propaganda movement. So they're led by key figures such as Jose Rizal, Marcelo del Pilar, Graciano Lopez Haina, etc. And they advocated that we get the same rights and freedoms being enjoyed in Spain, and that these would also be granted to the Filipinos. Take note, hindi nila gustong lumaya sa mga Espanyol. Gusto lang nila ng pantay na karapatan. Na kung anong karapatan ng mga Espanyol, yun din ang karapatan na dapat meron ng mga Pilipino. Ayan, so they were called the pacifists. They're not revolutionary. Okay, but their formation, the birth of this group would be vital para um magkaroon um tawag dito, mitya ang pag-usbong ng revolusyon ni Andres Bonifacio at ng mga katipunan. So ayan, so si Carlos Maria de la Torre, dumating siya, kinaibigan siya ng mga Pilipinong yan. Tapos, dahil etong si Carlos Maria de la Torre, madami siyang mga panukala na kung saan mas mabuti, na-spoil yung mga Pilipino at mga sundalo. So binigyan sila ng kapangyarihan sa lupa, binigyan sila um, ng maraming pribilehyo. You know, mas mababang tax para sa miyembro ng militar. At dahil doon, mas naging kaibigan si Carlo Malia de la Torre ng mga ilustrado na to. Kaya naman marami sa mga panukala ni Carlos Maria de la Torre ay nakatulong sa pag-usbong ng kamalayang pagka-Pilipino. Kaya naman nagustuhan siya ng mga Pilipino kasi mas mabuti siyang gobernador general. Unfortunately, napalitan siya kasi napansin ng Espanya na masyado siyang nagiging mabait at nagiging dahilan to para magkaklas sa mga Pilipino. So, yung mga ilustrado, nagkaroon ng pagkakataon makapagsulat ng mga nobela, manifesto, ang propaganda, ang dyaryo nila na dinala sa Europa. But unfortunately, hindi naman nakinig ang mga Espanyol. Sinulat ng Nello Mitangere, El Filibusterismo, at meron ding tuligsa sa Espanya, di ba? Ano yung tuligsa sa Espanya? O particularly an attack to the Catholic Church, yung gumawa ng revision or rendition rather, si Marcelo del Pilar sa kanyang dasal na tuksohan. So ano yun? Basahin natin. Ang ama namin, sumasakumbento ka, sumpain ang ngalan mo, malayo sa amin ang kasakiman mo, kitli ng liig mo dito sa lupa para sa langit. But you can just read this on your own. This is basically a mock to the Catholic Church during that time. Ito ay pangungutya sa simbahang Katoliko. At sa protesta dahil madalas nangongolekta ang mga praile ng pera, donasyon ng mga panahon na to. Okay. So abag Ginoong Barya, napupuno ka ng alkansya, ang praila ay sumasayo, bukod kanyang pinagpala, pinahigit sa lahat, pinagpala naman ang kaban mong makapasok. Santa Maria, ina ng derechos, panalangin mo kami ngayon at huwag kami papatay. Siya nawa. Ito yung mga protesta this is called protest in the form of humor or pagpapatawa ni Marcelo del Pilar laban sa simbahang Katoliko ng mga panahon na to. So, ayan, bukod dyan, dahil dito, wala dito yung Cavite Mutiny. Kukwento ko na lang. So, kung napanood niyo yung Gomburza, um, tawag dito, nagkaroon ng Cavite Mutiny kung saan nag-aklas yung mga um,
mga sundalong Pilipino laban sa Espanya. At noong nahuli sila, noong 1872, ang nangyari sa Cavite Mutiny ay pinagpapatay sila. At yung pagpapapatay na yon, sinisa yon sa tatlong paring gumbursa. Okay? So kaya naman, pinapatay sila. Diba? So, noong 1872, it was called the birth of Philippine nationalism dahil sa pagkapatay ng tatlong pari na inspire yung mga Ilustrado para buuin tong pamahalaan na ito or yung kamalayang pambansa. So, yeah. Ayan, so the revolutionary government happened because pumalya yung propaganda movement. Naniwala si Bonifacio and namatay na um, mamatay na si Jose Rizal ng mga panahon na yan, kasabay ng pagbubukas ng mitya ng revolusyon. Naniniwala si Andres Bonifacio na hindi tayo dapat maging mabuti sa pagkuha ng ating kalayaan. Dapat perasahan tungkunin. Diba? So dapat kalayaan ang hinihiling, hindi kagaya ng mga propaganda na ang hinihiling nila ay pantay lang na karapatan. So kaya naman nabuo ang kataas-taasang kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan. So ilang araw, na yung binuo ni Jose Rizal na La Liga Pilipina ay nahati sa dalawa. Una, ang Cuerpo de Compromisarios at ang pangalawa, ang KKK. Saglit lang, mga ilang araw lang yung Cuerpo de Compromisarios, sila ay mas konserbatibo, ayaw nila ng danak ng dugo at ang KKK ang nanatili. So, KKK adopted its own government. They have the Sangguniang Balangay or Provincial Council and the Sangguniang Bayan or the Popular Council. It was organized in each province and town respectively. They also had the Sangguniang Hukuman. This is the Judicial Council. Ginawa ito para mamagitan sa mga kaso involving members of the organization. Yeah. So, ayan. Nung panahon na mananalo na sila at revolutionaryong gobyerno na sila, nagkaroon ng pagtatalo sa pagitan ng mga Tagalog at Kabitenyo. Partikular sa kaso ng Magdalo at Magdiwang. The events, however, leading to the revolution, led the division of Katipunan into two factions. The Magdalo and the Magdiwang. So sa Magdalo, pinamumunuan to ng mga Kabitenyo, sinasabi ng marami na ang namumuno si Emilio Aguinaldo pero hindi, ang namuno dito ay si Baldomero Aguinaldo, yung kanyang pinsan, pero ang pinaka-charismatic dito at pinaka-popular o pinaka-sikat, pinaka-famous ay si Emilio Aguinaldo. At ang Magdiwang naman ay pinamumunuan ni Mariano Alvarez. Si Mariano Alvarez ay basically tito ng kanyang jowa na si Oryang. Okay. So they are somehow related through kin. The Spaniards were about to make an offensive and a unified leadership was deemed necessary. So nagtalo sila kasi naniniwala yung mga Kabitenyo na ayaw nilang mamuno sa kanila yung mga Tagalog. Kung kaya naman natalo sa eleksyon na to, nagkaroon sila ng eleksyon. Kasi unang-una, naniniwala yung mga Magdalo na dapat palitan na ang gobyerno or yung function ng katipunan at dapat na itong maging isang gobyerno. Para naman sa Magdiwang, this is a revolutionary government. It must continue that way. Hindi dapat mapalitan ng structure. Dapat si Mariano Alvarez pa rin ang mamumuno. Okay, so si Mariano Alvarez ang namumuno ng Magdiwang, pero pagdating ni Andres Bonifacio noong March 22, 1897 sa Tejeros, Cavite, binigay ni Mariano Alvarez yung pamumuno kay Andres Bonifacio kung kaya naman siya ang namuno. So March 1897, the Tejeros Convention was called where General Emilio Aguinaldo was elected as president. Hindi pumayag si Andres Bonifacio. Naniniwala siya na nandaya ang mga Kabitenyo. Kaya naman nagkaroon tinatawag na Naik Military Agreement na kung saan sinasabi ni Andres Bonifacio na dismayado siya sa resulta ng eleksyon at siya ay dinaya. Kaugnayan nito, ang sinabi pa ni Chodoro Patiño, I'm sorry, Chodoro Patiño or Daniel Tirona na hindi
Walang kakayahan si Andres Bonifacio Mamuno kasi hindi naman siya nakapag-aral. So, dahil doon, sinulat niya ang Naik Military Agreement kasama ng kanyang 41 loyal members at pumunta sila sa Naik para magrevolusyon. Nahuli siya ni Emilio Aguinaldo at kung pinatay sila sa bundok ng Maragondon sa kasong treason or pagtataksil sa revolusyonaryong gobyerno. Doon na siya namatay. Later on, after some years, mamamatay din si Antonio Luna. Um, and he will be assassinated. But that's for another story. Ayan, so dahil doon, nung November 1, namatay si, parang walang nangyari. Nung May 1897, namatay si Bonifacio. Nagkaroon ng tinatawag na Biak na Bato Republic. So, November 1, 1897, Aguinaldo established the Biak na Bato Republic. The Constitution declared the creation of an independent Philippine state. It provided for the amnesty and monetary indemnity of Aguinaldo and other revolutionaries, including the exile of the government to Hong Kong. So binayaran sila ng 400, 800,000 US dollars para mapunta sa Hong Kong. But later on, bumalik sila mula sa Hong Kong. So nag-exile ng gobyerno ng Pilipinas. So April 1898, the Spanish-American War broke out. Bumalik si Aguinaldo papunta sa Cavite mula sa Hong Kong at nag-establish siya ng dictatorial government at itinalaga niya ang Pilipinas noong June 12 bilang isang malayang bansa. Okay, so June 12, 1898 became the Declaration of Philippine Independence, the first in Asia during the time or Southeast Asia. Ayan, so nabuo ang Malolos Congress, a revolutionary government established led by Emilio Aguinaldo, which produced the Malolos Constitution. This was also the same time na naililipat na ng Espanya ang kapangyarihan o ang authority sa Pilipinas sa Amerika sa halagang 20 million sa kasunduan sa Paris. Diba? So the Supreme Court of Justice was likewise created. However, the outbreak of the Filipino-American War halted the activities of the Republic. But in 1901, Emilio Aguinaldo was captured by American forces. Nahuli sila sa Isabela, pumunta sila doon. Namatay din si Goyo, ang batang general, kung mapapanood yung pelikula. Nung namatay siya, um, ang batang general ay namatay. Pinagtatanggol niya ang pagpunta o pagtakas ng presidente papunta sa norte. But unfortunately, Emilio Aguinaldo, promised allegiance to the US nung nahuli siya. It all went in vain. Starting 1899, 1898, naging bahagi na tayo ng, American period. Or naging bahagi na tayo ng gobyernong Amerika. Okay, so I might have to stop here for now. We'll pause for a bit because, there might be a lot to take in. And you'll see the next video after this. Okay. Ayan, so we'll talk about the American period in a bit. I'll see you later. Let's have a 10-minute break first.